Hello mga agro, kumusta na po? Update po tayo patungkol sa matatanggap nating mga benepisyo o incentives ngayong parating na Disyembre. Ano-ano kaya mga ito? Sa ating listahan, meron tayong tatlong benepisyo na pag-uusapan. Pero bago natin simulan yan, sa muli, akin kayong inanyayahan na kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel, ay mag-subscribe na po. At i-follow nyo na rin ang ating Facebook page. Saan ko ba yan mga agro? Marami pong salamat. Ngayong parating na Disyembre ay mayroon na naman tayong benepisyong aasahan ng mga kawani ng gobyerno. Sa ating listahan ay mayroon tayong tatlong benepisyo o incentives na pag-uusapan. Una na rito ay ang matatanggap nating PEI o Productivity Enhancement Incentive ngayong parating na December 15. Ito ay base na rin sa Budget Circular No. 2017-4. Ito ay ang guidelines on the grant of PEI to government employees for fiscal year 2017 in the years thereafter, na niligdaan noon pang December 2017. Ayon pa dito, ng PEI ay binibigay for the purpose of improving the government employees' productivity. At ang PEI ay binibigay bawat taon sa lahat ng qualified government employees na nagkakahalaga sa 5,000 pesos, subject to the following conditions. Una, kung ang isang empleyado ay nasa serbisyo pa rin as of November 30 of the current year. At ang pangalawa, kung ang isang empleyado ay nakapagbigay ng at least satisfactory service sa loob ng 4 na buwan as of November 30 ng kasalukuyang taon. Pero kung hindi pa umabot sa 4 na buwan ang isang empleyado at kung siya ay nananatili pa rin sa kanyang serbisyo, siya ay makakatanggap ng tinatawag nating prorated PEI na makikita natin sa table. Pangalawa sa ating listahan ay ang maaari nating matanggap na Service Recognition Incentive o SRI. Ito naman ay binibigay kung pahihintulutan ng ating mahal na Pangulo. Walang kasiguraduhan kung magkano ba ang matatanggap natin dito, pero base na rin sa mga nagdaang taon, ito ay nagkakahalaga mula 10,000 pesos hanggang 20,000 pesos. Ito ay depende na rin sa naipong budget ng bawat kagawaran o ahensya ng gobyerno. Ito naman ay binibigay not earlier than December 20 of the current year. Although hindi pa naman ito sigurado, pero maaari pa rin naman natin itong matanggap. Panghuli sa ating listahan ay ang tinatanggap naman nating Christmas bonus na binibigay sa atin ng ating mga local government units. Ang kadalasang binibigay naman sa atin ng ating mga LGUs ay bigas at mga panghanda sa darating na Pasko. Pero yung ibang mga LGUs ang ibinibigay naman ay bonus in the form of cash. Sa inyong mga agro, ano ba yung mga natatanggap ninyo sa inyong mga LGU tuwing Disyembre? Comment mo nga sa ibaba. So ito yung mga tatlong benepisyo o incentives na maaari nating matanggap ngayong parating na December. Excited ka na ba para rito? So hanggang dito na lang muna mga agro. Salamat po sa panonood.